Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba kung hindi ka ganun kagaling mag-English or alam mo yon yung English mo is hindi siya ganun kagaling, or may mga iba kasi na marunong naman mag-intindi ng English pero kapag sila na yung nagsasalita, naiilang na. Same as me, nung bago akong pumunta ng Manila, grabe yung ilang ko talaga na magsalita ng Tagalog. Alam mo yung first time na nandyan ako sa barko, and syempre galing akong Negros, so Ilonggo. Sabi ko ngayon sa information kasi yung ticket namin na may libreng pagkain is underage pa kasi ako noon pumunta ng Manila. So ako lang mag-isa. So hold nila yung ticket ko. And then sabi ko ngayon, yung ticket ko, sabi ko in Ilonggo, Miss, ang amon gali ticket. Sabi ko ganun kasi nga may mga kasama din akong mga underage. Tapos sabi niya, Sabi ganun. Tapos buti na lang may kasama kaming isang underage na galing Manila and nagbakasyon lang sa Negros. So sabi niya, yung ticket po namin kasi kakain na kami. So pag sabi kasi ng babae na napayuko ako bigla kasi hindi nakakaintindi ako ng Tagalog, pero yung magsalita ka ng Tagalog tapos first time, grabe yung ilang. And then same as English, ganun din. Kahit ako nung bago ako na mag-English, ilang na ilang ako, yung parang ano ba to? Ganun. Alam mo yung pagdating ko ng Manila, tapos yung mga bata, 5 years old, 4 years old, ang titindi na magtagalog, ang lulutong na magmura. Tapos ako, nasa bintana, nakatingin ng ganun. Tapos tuwang-tuwa akong napakinggan yung pagtatagalog nila. Parang para sa akin, galing naman yung achievement na yun. Ganon yung feeling. So, unti-unti ko siyang inaral kasi yung mga kapatid ko sa Manila is Tagalog sila magsalita sa akin, and ako nag-iilonggo lang, as in nag-iilonggo ako, tapos pinapabayaan lang nila ako, pero yung sagot nila sa akin is Tagalog, hanggang unti-unti kong nahasa. And yung tono ko talaga is hindi talaga siya, 'di ba yung iba pag Ilonggo, yung tono nila pag nagtagalog sila is may halo na tono ng Ilonggo. Akin na practice ko yon na hindi siya nagtutunog Ilonggo. Halimbawa, magsalita ako ngayon na nagtatagalog ako, pero yung tono ko is Ilonggo. So, hindi ako marunong. Pinractice ko talaga siya na hindi siya magtunog Ilonggo, guys. 'Di ba ganyan? Ayan, pero ako hindi ako ganun magsalita. Mas nasasabi pa sa akin ng mga ibang tao is more on Bisaya daw yung tono ko. Pero hindi ko alam. Meron akong times na gusto kong nagmumukhang Bisaya ako kahit na nagtatagalog ako. Merong times na gusto ko lang yung fluent na Tagalog, ganun. Merong times na ganun. Depende sa mood ko. Pero pag tinitrigger ako, halimbawa, katulad nung naging kaibigan ko na hindi naman, parang first time ko siyang nakilala, sinama siya ng kaibigan ko, so kaibigan siya ng kaibigan ko. Tapos, yung tono ko is, nagtono akong Bisaya while nagtatagalog. Pero nakakaintindi ako ng salita nila. Tapos sabi niya, nagsalita siya ng dialect nila doon, Kapampangan ba? Hindi ko alam. Basta alam ko, naintindihan ko. Tapos sabi niya, bakit ganyan sila magsalita? Yung tono nila is Bisaya pa din, sabing ganun. Yung tono talaga nila hindi nagbabago, sabi niya ganun. Tapos bigla akong sumagot. Sabi ko, kaya ko namang magsalita ng Tagalog ng straight, nang hindi mo nalalaman na Bisaya ako. Sabi ko ganun. Tapos bigla silang nagulat pareho. May katabi din kasi ako na subscriber ko na Bisaya. Kaya alam mo yung tono ko, kasi kausap ko siya Bisaya. Tapos nagtagalog ako bigla. So nagbago yung tono. Tapos nagulat sila, and then sabi niya, yun naman pala, kaya mo naman palang magsalita ng Tagalog ng straight. Sabi ko ganun, depende sa mood ko. Ganun kasi guys, sa English, lang naman, alam mo kahapon, yung babae na katulong din, pa lang siya dito, August siya dumating, September, October. So 2 months pa lang siya dito, and hindi siya ganun kagaling mag-Tagalog, mag-English. Pero nakita ko yung amo niya kahapon, nakaupo kasi kaming dalawa sa may inantay namin yung bus na dumating. So nakaupo kami sa upuan. Tapos biglang may lumapit na lalaki, mag-asawa. Akala ko magtatanong sila kung saan yung lugar na ganito, saan yung lugar na ganyan. Nakatingin akong ganun. Akala ko kasi kakausapin ako na magtatanong.
Tapos biglang inabot sa katabi ko na katulong, nakausap ko, yung bag. Tapos sabi ngayon ng babae, ganda pa naman ng babae, tapos mga mamahalin yung mga gamit nila, Prada, ganyan. Tapos sabi ng babae, we are not going to eat lunch in the house. Sabing ganon. Ito namang katulong, binago guys, siguro napahiya yung babae. Sabi niya, you're not going to eat dinner in the house, ma'am. Kasi nga, hapon na yun nangyari, alas 4 na. So, ibig sabihin, dinner na. Yes. Dinner. Sabing gano'n ng babae. Tapos, iniisip ko lang, ganda-ganda. Pero, kaya guys, huwag kayong mag-alala. Hindi lahat dito sa Hong Kong is magaling mag-English yung mga tao dito. Marami pa rin yung hindi magaling mag-English. Kaya, okay lang yun. As long as pag-aralan nyo konti yung Cantonese nila para kahit papano, makaintindi kayo. Kasi nga, yung babae na yun kahapon, 2 months pa lang siya, hindi siya nag-aral masyado sa OWA kasi 3 days lang naman yung OWA. Pero kahapon kinausap siya ng lalaki ng Chinese. Tapos, haya. Sabi niya lang, haya. Ganun lang siya. Salita lang siya ng ganun. Yung alaga niya na 10 years old, hindi rin ganun kagaling mag-English. Magaling pa yung alaga ko. Akin pa lang 6 years old. Kaya nung sabi yung katulong na yun sa akin, nung sabay kami, hinabol namin yung alaga niya na 10 years old or 9, parang isip bata, gusto niyang makipaglaro sa alaga ko, gusto niyang gayahin yung ginagawa sa alaga ko. Yung alaga ko kasi, pagbaba ng bus, nagpapakarga agad yan sa akin. So gusto niya din magpakarga sa katulong niya. Mas matangkad pa nga ata siya sa katulong niya Kaya tawang-tawa kami. Doon nagsimula na nag-friend na kami nung katulong, tsaka yung bata niya, tsaka yung alaga ko is close na. Tapos hindi talaga sila magaling guys sa English. Kaya wag kayong mag-alala or mag-worry about English kasi may iba na hindi kapag gusto ka nila kahit hindi ka marunong mag-English. Alam mo 'yun? Kasi naiintindihan naman nila na hindi naman talaga perfect. Sa akin dito, kailangan lang talaga na medyo maano yung English kasi medyo techy yung amo ko pagdating sa English. Medyo high professional, chuchu sila. Ayun. So, talaga dito. Yung amo ko, babae, pag nag-English siya, hindi siya halatang Chinese. Yung accent niya is parang British, ganun. So, yung amo kong lalaki, medyo may pagka, yung typical na pag nag-English yung mga Chinese ganun. Pero naintindihan ko naman. Yung bata is yung tono niya, kahawig ng tono ng nanay. Kaya madali maintindihan. Clear yung English. Kaya sinabi ko yan sa nanay. Sabi ko, buti pa yung English mo ma'am, madaling intindihin. Hindi nakakaano. Yung iba kasi parang, yung ibang Chinese pag nag-English, katulad ng nag-interview sa akin, hello Jen, tell me something about yourself. Ganon. Mahirap yung gano'n na English kasi parang walang buto yung yung salita. Yung amo ko, hi Jen, can you introduce yourself? So, ang bilis intindihin ng gano'n. Kaya hindi ako nahirapan dito. And siguro pinili din nila na medyo din sa English nung interview kasi nga yung bata, kailangan matutuan yung bata. Dati pagdating ko dito, section C yung bata. Ngayon, section B na siya. And focus kami and goal naming dalawa ng bata next year maging section A siya. Kaya yung mga technique kung sinasabi ko sa kanya. Sabi ko, pag marunong ka ng answer sa school, wag mo nang antayin na ituro ka pa ng teacher mo para sumagot. Mag-raise hand ka na. Sabi niya, oo, nagre-raise hand na ako ngayon. Hinaharap ko pa yung kamay ko doon sa mukha ng teacher. Sabi niya ganun. Kaya natutuwa yung amo kong babae. Kasi nga, nagiging na yung bata ba, gumo-go out na siya sa comfort zone niya. Dati mahiyain siya. Dati, alam mo yun, pag may mga tao, tas tatanungin siya, hindi siya magsasalita, wala siyang pakialam, yung parang kahit naintindihan niya, hindi siya magre-react. Pero simula nung ako na, inaano ko na siya na mag-react ganyan. Kaya, pag may mga nakikita kami sa daan ng mga subscriber ko, tas magtatanong, ganyan, nakiki-react din tong alaga ko, sasabihin niya, hello, ganyan. Kaya, natutuwa yung amo ko. And hindi naman ganun kaano dito yung English, guys. As long as gusto ka nila, kapag gusto ka nila, kahit hindi ka marunong mag-English masyado, masasanay ka rin naman sa English, alam mo yon. Sa una ka lang mahihiya, same as me, nung bago ako sa tawag dito, sa Manila, talaga ako sa Tagalog, hiya talaga ako, and nagtatrabaho ako sa City Hall, so kailangan magtagalog talaga, and Inday pa yung pangalan ko, hindi ko man lang binago. Sabi ngayon ng amo ko sa akin, ano pangalan mo? Sabi ko, Inday po. Inday pala dito sa Manila. Sa Manila is Inday talaga na as in Chimay, katulong, chucho, ganon. Dapat pala, Jen. Diba? Mas okay sana. Pero nakilala na nila ako sa 10 years ko sa
Manila, Inday na yung tawag sa akin ng mga tao. Ayan. Tinatawag lang ako na Jen kapag sa company na ngayon, sa trabaho ko na noon, nag 7 years ako sa company. Kaya guys, yung English naman, natutunan ko, kakakausap ko ng AFAM. Kaya, pagdating ko dito, medyo okay na yung English ko kasi nga, napapractice ko na siya. Dati guys, may kausap ako na AFAM. Ito yung first time na nakikipag-usap ako ng English. And marami akong gustong sabihin pag nakikipag-away ako. Kasi mahilig kami mag-away dalawa nung AFAM na yun. Pero hindi ko masabi kasi nga, nabablangko ako, wala akong masabi yung English ko. Alam mo yung naiintindihan niya ako? Alam mo yung pag nananahimik na ako kasi hindi na ako makasalita, hindi na ako marunong mag-English. So, minsan may gusto kong sabihin, hindi ko na masabi, ganyan. Try nyo makipag-usap sa AFAM. Masasanay kayo sa English. Kasi, ano yun, 8 months akong nag-training ng English sa kanya. 8 months akong naging okay mag-English bago kami naghiwalay. And ngayon, nasa Japan siya. So, pagkatapos niya mag-jowa sa akin, wala na din siyang naging jowa. Wala na. Ako yung last. Na-trauma na siya. Na-trauma. Ayan. So, doon ako natutong mag-English sa kanya. Doon ako nagsimula na lumabas sa comfort zone ko, na medyo nasanay na ako nakikipag-usap ng English. And nag-chatmeet uli ako ng AFAM, pero hindi ko na-meet yung mga to. Nag-chatmeet uli ako ng AFAM, and then taga Maldives naman, ayan. And yan, nakipag-usap uli ako. Ilang years kami, 2 years kami, simula pandemic. Pagod-pagod talaga yung dito ko kakasalita. Pero at least every month may budget ako kasi lockdown. Merong padala. At least okay na yon. And hindi kami nagkita. Ngayon guys, may asawa na siya, update sa jowa ko na yun. Nag-asawa na siya kasi nireject ko siya, diba? Hiniwalayan ko siya. Ayoko na kasi. Parang pag naumay na kasi ako, ayoko na, ganun ako. So, ayun, nag-asawa na siya. Nagulat na lang ako, may picture. Pinay din yung asawa niya, taga Cavite. And kinongrats ko siya. Tapos nag-chatmeet uli ako nung nakaraan lang, nung March ko lang to sinimulan. Kasi nag-asawa yung taga Maldives nung kailan pa yun. Tapos nitong March, nag-chatmeet uli ako. Tapos nakakuha ako ng taga Peru. Tapos ayun, nag-chat kami hanggang ngayon. Ayan. So, kaya sanay na sanay ako mag-English na. And ayun, nagagamit-gamit ko siya. Kaya, wag kayo mawalan ng pag-asa. And also, mag-watch kayo sa YouTube ng mga pronunciation, ganyan-ganyan. Merong mga dyan, may papel ako na makapal eh. Diyan ako nag-aaral ng English sa YouTube. Meron dyan English learning, ganun. Ituturo sa'yo kung paano dapat yung mga adverb, mga present tense, past tense, ganyan. Paano gamitin yung in at on sa mga lugar, bagay, pangyayari, ganyan. Kasi dyan ako naguguluhan dati. And hanggang ngayon, struggle ko yung paggamit ng he, she, him, her, ganyan. Minsan yung lalaki, nasasabihan ko, I don't like her. Huli ko na marirealize na dapat I don't like him, dapat. So, unti-unti ko na yun siyang nababago. Kasi nga, yung alaga ko is ganyan din yung struggle niya. Pero 6 years old pa lang siya, diba? So, unti-unti namin pinapractice. Dati, natawag ko yung matanda, kausap ko yung amo kong babae. Sabi ko, did she put cornstarch in it, ma'am? And then, sabi ng amo ko, ha? What? Tapos, nung huli na, niya na siguro, naintindihan niya na gamit ko yung she, dapat he, dapat. Sabi niya, yes, yes. Pero, nung nasa kitchen kami, nagamit niya rin yung salita na she. Sabi niya doon, ang tinutukoy niya is si sir, yung amo ko, she don't like to eat fruits tomorrow. Tapos bigla siyang natahimik. Natahimik na din ako kasi napansin ko din, hindi lang pala ako yung hindi perfect, siya din pala pagdating sa English. Kaya guys, nagkakamali din naman yung tao. Ayun lang. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.